Hi Cubs! Welcome back to my vlog! Wow! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, so don't forget to click the subscribe button o i-like nyo na rin at i-share tong video na to. In this video, I'm gonna share to you guys some kwentuhan or story. Okay, so bakit ba hanggang ngayon is nandito pa rin ako sa Elevation Burger? So, how am I sa Elevation Burger? Kamusta ako sa Elevation Burger? So, yan ang ating mga pag-uusapan. Okay, stay tuned! Hi Cubs! Ko ngayon dito sa may Elevation Burger, Albida Branch. At ang meal ko ngayon is the Belo. At nagbawad din pala ako ng noodles. Kasi magkalala mga Cub. Wala namang guest dito, ako lang naman. Kasi madami tayong guto mga Cubs. By the way, so sabi ko nga sa inyo, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin, kamusta ba ako sa Elevation Burger? Bakit ba hanggang ngayon nandito pa rin ako sa Elevation Burger? Mga kabayan dyan dito sa Kuwait, sa mga nakikinig na nanonood ngayon at nanggaling dito exactly sa Elevation Burger, manood muna kayo. Bago kayo magkomento, finish this video. Sa mga wala pang idea na nandito sa Kuwait at sa mga gustong-gustong mag-apply dito sa Elevation Burger at gusto niyo magkaroon ng idea kung good ba ang company ng Elevation Burger at ano ba ang mga nangyayari sa loob ng Elevation Burger, well, panoorin nyo ang video na to, tapusin to, subscribe nyo ang account ko. Wow! First question, why am I still in Elevation Burger? So bakit nga ba ako nandito pa rin sa Elevation Burger? So napaka-simpleng tanong lang yan at simpleng kasagutan din naman. So well, dahil ay nag-e-enjoy ako sa Elevation Burger. Diba? Napaka-simple lang. Nag-e-enjoy ako sa Elevation Burger. And then, take note ha, iba-iba pa rin naman tayo mga Cubs. Possible na even ikaw nag-work ka sa isang company, not exactly in Elevation Burger, in all company, kung ikaw ay isang empleyado, sometimes you are not happy, sometimes you are happy. So ako, with Elevation Burger, I am happy. Wow! Number 2. What made me stay here? Nakakapag-stay sa akin dito sa Elevation Burger is yung mga benefit na nakukuha ko. Unang-una, salary. Ang salary ko dito sa Elevation Burger ay hindi kababaan, hindi ganun kataasan. Pero, mas mataas ang sinasahod ko ngayon, ang salary ko ngayon kaysa doon sa previous work ko. Ayun naman share ko. Hindi masasabi yung exact amount here. Pero mas mataas sa dati kong work. Plus, dito sa Elevation Burger, regarding sa mga holiday, mga double pay. So, dito sa Elevation Burger, we always received double pay every holiday. So, kung magkano yung rate mo per day, magiging times 2 yan. Kaya, it's very good actually. And then, you know what happened here? I don't know exactly kung ito ba yung nasa kontrata na kapag every time na holiday, as much as possible, walang mag-off. Hindi dahil busy ang store, but kinokonsidera din ng company namin na as long as maaari, is makatanggap ang lahat ng double pay. Plus, meron akong free ticket. Ang free ticket ko dito sa Elevation Burger ay, hindi ko na sabihin kung kailan pala, baka mamaya ibiba tayo. Basta meron akong free ticket. May chance pa ako mag-grow. Supportive ang aming management. Paano ko masabi mag-grow? Mag-work ako as service crew, mga Cubs. So, pagka-service crew, alam natin sa isang restaurant, ito yung pinakamababa sa mga on floor. Service crew. May possibility or may chance akong ma-promote. At yung company ko, yung top ko company, yung the management, always prioritizing people who are already working in the store can promote. Ibig sabihin, inuunan nila na ma-promote yung mga tao kaysa kumuha sa labas. Totoo yan.
Pero open din naman ang aming company para sa mga aplikante outside na nag-apply as, meron ng position. How was my first day as a service crew? Alam nyo mga Cabs, first day ko sa Elevation Burger, napaka-challenging. I mean, hindi siya ganun kahirap. Wala namang trabahong madali, pero masabi ko lang, based in my case, based in my personality, napakahirap. You know why? Kasi kapag nagtrabaho ka sa Elevation Burger, whatever positions you are, you have to know the proper procedure on how to grind beef, on how to be cashier, build up of the burger, and also everything you have to know. So even may mga position ng bawat isa, lahat ng knowledge kailangan i-adapt mo. So naging challenge sa akin yung unang araw pagiging service crew kasi nag-grind din ako ng beef. Alam niyo na yun. Napaka-challenging sa akin yung pag-grind ng beef. Yung pag-grind namin ng beef, hindi yan yung nakikita nyo na darating na lang dito is grind na. Hindi ganon. As in, kami pa ang maghihiwa ng mga beef, hiwain namin sa maliliit, tapos lalagay namin sa may grinding machine namin. So, hindi ganun kadali kasi meron pa rin namang standard procedure on how to do it. So, meron pa rin SOP. Tapos, plus, ang beef is 27.6 kilo. Basta around 27 point something. Yung kilo ng beef. So, napakabigat mga Cabs. Hindi biro. Ang kaya ko lang talaga buhatin. Kaya ko buhatin yung 27 kilo na yan. Pero, inaano ko yan sa hita ko. Ginagamit ko yung hita ko pang support. Kasi mahina talaga sa akin mga Cabs itong braso ko. Number one weakness ko is itong braso. Hindi kasi ako manly. Ibig sabihin, hindi ako tulad ng mga lalaki dyan na nag-gym, nagbubuhat na may bigat, nag-labor or whatever, malaki muscle. Hindi ako ganun. Kasi kung alam niyo lang yung pinagdaanan ko, yung life story ko, dati kasi ako Serena. So, mula grade 6 hanggang bago ako mag-asawa is niluto na ng nanay ko yung katawan ko sa pills. So, yun. So, kung nag-struggle ako, kung naging challenge sa akin yung first day, siyempre, day by day, natututo at sasanay ako. So, challenge pa rin siya sa akin kasi hanggang ngayon, kasi kailangan ko laging i-consider, kailangan ko laging sundin, regardless yung standard. Aminin na natin na we are not perfect. Sometimes we cannot follow this standard. Pero, hindi yun magiging excuse para hindi natin sundin yung standard. Kasi pag hindi natin sinunod yung standard procedure ng store o ng company, it can cause you to be terminated. Ma-terminate ka basta. Okay? Question number 4. What were my struggles when I started? Actually, yun lang. Sa pag-grind ng beer, talagang struggle sa akin yan. Ngayon, sa pag-commute naman, going sa mga store branches, kasi nature sa company namin is you don't have the regular store ng Elevation Burger. As in, pwede ka madala sa malapit sa inyo, pwede ka madala mas malayo. As long as manpower needed, kailangan mong mag-support. But so far, aside doon, wala na. Yung mga knowledge about the food, lahat yan ang papag-aralan. At lahat naman yan dinadaan sa aming training. So there's no excuse para sabihin mong nagkamali ako, ganun, ako sumunod, nakalimutan ko, wala. Kasi kompleto kami dyan. What is the hardest part of being a service crew? The hardest part of being service crew for me pwede ko i-share to sa inyo at sa mga gusto mag-apply sa Elevation Burger as service crew, yung attitude. In overall to, in general to. Kasi, pagka nagtrabaho ka sa service crew, you need to consider also yung attitude mo. Paano kung makikisalamuha doon sa ibang tao, especially as being an OFW, ibang nation makakatrabaho natin. Aminado ako, pagdating sa ating mga Pinoy, makakatwiran tayo. Most of us, makakatwiran. Hindi tayo papayag ng, alam mo na, ng minamalit tayo. Kailangan hanap talaga tayo ng isang bagay na ma-reason out natin. Hindi ko pwede. Kailangan maging tama tayo sa isang bagay. At ganun tayo mga Pilipino kasi matapang tayo. Hindi ko nilalahat most of the Filipino.
Ako, ganon. Pagdating naman sa work, pagka ikaw babae, dito sa Elevation Burger, huwag ka mag-alala. Priority naman is mga lalaki mag-grind. Hindi naman mag-grind sa babae. But in case, emergency, di natin masabi, kailangan mag-grind, kaya kailangan matutunan mo din. Yung mga babae kasi na manly din kumilos, may mga babae na kayang-kaya yung mga trabaho pang lalaki, which is good. Talagang helpful sila sa isang store. What have I learned working here? Okay. I've learned a lot, especially sa mga pagpe-prepare ng ingredients o mga items para sa burger, sa mga sauces. I learned a lot here in Elevation Burger. And then, also yung pagiging multitasking. Hindi po pwede talaga dito babagal-bagal mga cabs ha. Bawal ang petics here. As in, binabawal kasi wala ka naman talagang chance para mag-petics kasi busy talaga tayo. And then, if ever na wala namang guest, kailangan mo pa rin maging aware kasi meron kami mga delivery at may mga dumarating ng mga order delivery. And then also, may mga bagong items at may mga may mga auditor tayo nag-check anytime. Pwede silang pumunta, mag-check sila ng store nyo. So, very important maging attentive tayo, aware. What skills did I improve? Nako. What skills did I need to improve? Okay, so of course, yung skills ko sa pag-manage ng people. I'm service crew. So, even I am service crew, I have to help myself first on how to manage my time, on how to manage my priorities, my work. Hindi pa pwedeng service crew pa lang ako is lagi akong hindi available sa emergency. Like halimbawa, pag kami nag-absent, kailangan ng tao, kailangan anytime na pagka tinawagan nila ako, kailangan nilang tulong ko, kailangan available ako, availability. Kailangan ma-manage ko yon. So, kailangan ko i-improve yung sarili ko. Kailangan hindi ako dapat mabagal-bagal. Ayun, mabagal talaga kumilos mga cabs ha. Mga cabs, mabagal ako kumilos. So, in-improve ko naman yung sarili ko na maging mabilis. Kaya may mga pagkakataon na nakakasama ko, yun talagang feedback nila sa akin yung pagkabagal. Pero, natutuwa naman sila sa akin kasi aminado ako doon at tinutulungan ko yung sarili ko na maging mabilis. Tingnan nyo ha, for 3 years ha. For 3 years, hindi ganun kadali. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin sarili ko na maging mabilis. Eh, so, siguro, para sa inyo, napakabagal naman ng taon na ganun pa rin. Struggle mo pa rin. Not totally struggle. Learnings ko to, day by day. Okay? How do I commute going to work? Yes, fast. What do I do during break time? Ito, vlogging. Pwede ako nag-vlog, nag-edit ako ng mga videos. If not, tinatawagan ko yung family ko, asawa ko. So, personal naman tayo, OFW side. As an OFW in Kuwait, how do I feel working here? Working in Elevation Burger is not easy, nor difficult, but it still depends on you. Kapag ka tinake mo ang work sa Elevation Burger as blessing for you, lahat araw-araw ay magiging positibo sa iyo. As in, magiging excited ka to work. Like me. Kasi kung hindi ko ilalagay sa aking pananaw, sa aking perspective, o hindi ko gagawin yung perception ko ay proactive, you know what? Hindi ako magiging masaya sa company. Hindi ako magiging masaya sa work ko at makaka-affect ito. Baka possible noon pa lang suminto na ako sa Elevation Burger. But since na nag-work pa rin ako sa Elevation Burger, nagpapakita to na nag-enjoy ako sa work ko, ilalagay ko sa mind ko na this is always blessing for me. Whether malayo yung store, whether mahirap yung work, whether mahirap pakisamahan yung mga katrabaho mo, still, all of this, including people, are all blessings. Ganyan ako mag-isip mga cabs. Kaya possible kapag ka na-encounter nyo ako sa Elevation Burger at pagka tinrain ko kayo, kasi minsan nag-train din ako ng people. Okay, wag na kayo manibago pagka sinabi ko sa inyo na ang sikreto lang dito, napakasimple lang. Enjoy mo yung work mo and follow the SOP regardless. Okay? So, what sacrifices do I make? Sacrifices, of course, yung arte mo sa trabaho, hindi ko pwedeng arte dito, lalamya-lamya ako, hindi ko pwede yan. So, kailangan ko talaga i-sacrifice yan. Kung nahihirapan ako magbuhat, I need to do it, even though, kasi kayo ng trabaho ko. What keeps me motivated every day? Yung blessing, yung family. Nag-motivate sa akin yung family ko. Kasi kung hinto ako sa work mga cabs, wala akong kikitain. Pagka wala akong kinita, wala akong mapapadala at maapektuhan sila. Hindi makakain na maayos yung family ko, magugutom sila. So yun nag-motivate sa akin na kailangan ko magtrabaho, kailangan ko enjoy yung work ko for them. What is my biggest realization while working here?
I realized that the life is so short. So whatever blessing binigay sa akin ni Lord, kung saan mang sitwasyon ako nilagay ni Lord, I have to be contented on it. Wala ako dapat ireklamo. Ang dapat ko lang gawin is enjoy yung buhay, enjoy yung work, and then again, i-enjoy those people around me sa oras kung nasaan man ako. Katulad ngayon, sa Elevation Burger ako, nagpapasalamat ako sa Elevation Burger, sa Tagco Company here, who hired me. And also sa mga taong katrabaho ko, saan tuturo sa akin, ay kasama sa akin, nagpapasalamat ako sa kanila. Will I stay longer in Elevation Burger? Why? Yes, I will stay here in Elevation Burger ng matagal. Ayun masasabi ko ngayon, mag-i-stay ako ng matagal kasi wala pa naman ako planong umalis. Bakit? Nag-enjoy ako. Natatanggap ko pa naman yung sahod ng maaga. And then, binabayaran pa naman yung holiday. Meron pa naman akong free ticket. And then, meron pa naman promotion. So, ano bang may reklamo ko? Di ba mga ka? So, everything are blessed. Napaka-blessed ko na. Ngayon, hindi ko pa rin sasarado yung pintuan na someday, kung pwede akong huminto at maghanap ako ng company. Yes, pwede rin mangyari yon. So, whatever will ni Lord, hayaan kong siya maghanap sa life ko. Pagka dumating ng opportunity and then it's really good than the Elevation Burger, why not? Di-grab ko yun because I'm here for my family. I'm here to provide. So alam naman natin na habang tumataas ang sahod, mas nakakatulong ng mas malaki sa family at maging sa plano mo sa life. Di ba? Okay, so Cubs, yun lang for today's vlog and I hope na natuwa kayo sa vlog na to. I hope na sagot ko yung some of your question or some of, question in your mind, especially sa mga OFW na gusto mag-apply sa Elevation Burger, Tagco Company. Not all are details by details, but i-share ko sa inyo through my vlog ang lahat na kaya kong i-share. Okay? So, in this vlog, again, it's all about me, my experience, why I'm still here in Elevation Burger. So, thank you so much for watching mga Cubs and I hope you enjoyed. Do not forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube account and also do follow me in TikTok and Facebook. Bye-bye! Hi Cubs!